Magandang araw mga kachilchilas! Tara na't bisitahin natin ang napakagandang isla ng Batanes. Ang Batanes ay talaga namang pang world class. Hindi lang sa ganda ng tanawin, pati na rin sa mahal ng gastusin. May kamahalan ang pagtutour dito sa Batanes. Isa sa mga dahilan ay ang pagiging bagyuhin nito. Kaya pahirapan ang paghatid ng langis at iba pang pangangailangan dito. At isa pang dahilan ay ang ganda ng mga tanawin dito. Kaya para mas makatipid, nag-book tayo ng flight plus hotel sa agoda.com. Sa video na to ay papasyalan natin ang North Batan. Umpisahan natin sa ating paglapag sa Basco Airport. Ang mga flights papuntang Batanes ay limited lamang. Isa o dalawang flight kada araw ang bumabiyahe mula sa Manila papuntang Basco Airport. Mula sa airport ay nag-arkila tayo ng tricycle para ihatid tayo sa hotel. At ang hotel na ating tutuluyan ay ang Hillside Villa. Tara, pasok tayo! Maagang flight papunta rito sa Batanes, kaya mag-almusal na muna tayo. Ngayong nakapag-almusal na tayo, ituloy na natin ang pagtutour. Kumuha tayo ng 3-day tour services mula sa JRG Tukon. Ang Tukon Chapel ay itinayo ng pamilyang Abad sa kagustuhang magkaroon ng simbahang malapit sa kanilang lugar. Opisyal itong binuksan noong taong 2008 at inalay ito sa kanilang komunidad. Hindi man halata, pero gawa ito sa bato at semento. Sa likod ng simbahan matatanaw ang Mount Iraya, West Philippine Sea sa kaliwa, Pacific Ocean naman sa kanan. Dito naman tayo sa Tukon Radar Station. Nasira ito ng bagyong Ferdy noong taong 2016 at hindi na ito pinaayos dahil sa laki ng gastusin at sa pagiging bagyuhin ng isla. Matatanaw mula rito ang Mount Iraya, Basco Proper, Pacific Ocean, West Philippine Sea at mga farmlands. Matatanaw din natin ang Fundacion Pasita kung saan tayo pupunta para magmerienda. Sa loob ng Fundacion Pasita, matatagpuan ang Cafe do Tukon. Ang mga pagkain dito ay nagmumula sa local farms dito sa Batanes. Kaya siguradong busog-lusog ang sino mang kakain rito. Isang napaka-relaxing na tambayan na may napakasariwa at napakasarap na mga pagkain.
Ituloy natin ang ating paglalakbay dito sa Japanese tunnel na ginawa noong kasagsagan ng World War II. Noong mga panahon na inukupahan ng mga Hapon ang Batanes, ito ang nagsisilbing taguan at lookout ng mga Hapon. Ano, grabing creepy. Ito lang po. Wala pong ahas dito. Wala naman po. So makikita nyo pa din yung mga markings ng mga peak na ginamit ng mga ibatan dito. So mano-mano siya talagang hinukay. Tapos etong tunnel na to meron pong lima na rooms. 3 po dito sa may taas. So dito yung parang pinaka pahingahan nila. Tapos dun sa may baba naman po is may 2. Diyan yung pinaka storage ng ng mga weapons nila. So pupunta lang sila dito pag may mga kalaban. So diyan yung parang pinakalagayan nila ng mga weapons. Dito nakapwesto yung tunnel nila dati. Tapos siya Etong mga butas na ito is actually ventilation po siya. Kasi nga po na may nakapwesto ditong kanyon, so init. Dulo ng tunnel ay isang lagusan tungo sa isa pang magandang view. Pagdating sa magagandang view, hindi matatawaran ang ganda ng tanawin dito sa Valugan Boulder Beach. Ilang siglo nang nakalipas nung pumutok ang Mount Iraya dahil sa pagsabog na yon ay napuno ng bato rito. At syempre, para iwas sakit sa bato, mag-CR muna tayo dito sa palikuran sa tapat lang ng Valugan Boulder Beach. Ang Basco Cathedral ay kilala rin bilang Santo Domingo Church. Matatagpuan ito sa likod ng Basco Municipal Hall. Itanayo ang simbahan noong 1814 at ilang dilubyo na rin ang dumaan dito na nagdulot ng pagkasira nito. Muli itong inayos ayon sa orihinal nitong anyo noong 2011. Maganda rin magpakasal dito dahil sa haba ng aisle na lalakarin ng bride. Isa sa mga top attractions dito sa North Bataan ay ang Vayang Rolling Hills. Wow! Maganda ang view ng Mount Iraya mula dito sa Rolling Hills, bukod sa napakagandang view ng mga bundok at karagatan. Bandang sunset ang pinakamagandang oras para dalawin ang Vayang Rolling Hills dahil sa ganda ng kulay ng sunset view dito. At syempre, hindi magpapahuli ang Basco Lighthouse pagdating sa pagandahan ng sunset view. Itinayo noong 2003, ang Basco Lighthouse ay isa sa 3 lighthouses dito sa Batanes. Katabi nito ay ang 10 kW Magnus Vertical Axis wind turbine na nagsisilbing alternatibong energy source ng buong isla. Wow! Ginawa itong wind turbine noong 2019 at natapos noong 2021. Hindi matatawaran ang sarap ng hangin at tanawin mula dito sa lighthouse. Malapit-lapit lang ito mula sa Basco Town proper, kaya nakailang beses na din tayong pabalik-balik dito para pagmasdan ang sunset habang nagkukwentuhan. At dito nagtatapos ang ating pagpasyal sa mga top tourist attractions dito sa North Bataan. Please hit that like button kung natuwa kayo sa video na to. Sa mga susunod na video ay papasyalan naman natin ang South Bataan at Sabtang Island. At ililista din natin ang mga top restaurants dito sa North Bataan. Mag-subscribe na din kayo at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga future uploads natin. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa dulo.
Magkita-kita tayo muli sa Sabtang Island. Kita-kits mga kachilchilas!